So dito naman tayo sa violation. Meron nga bang pagsipa ng bola? Ito ba ay sinadya or hindi? Minsan kasi akala nila kapag tumama sa paa, violation na agad. Lagi po natin titignan yung pinagkaiba ng nasipa lang sa sinipa niya. Sa sinipa niya talaga kasi dyan po tinitignan ng ating referee kung meron bang violation. Tara, panoorin natin. Abate. Abate. Meron nga po bang violation na nangyari or legal lang po ba? Tara, panoorin at pakinggan natin yung explanations ni Ref Kais na isang idol nating referee. Kita natin dito na dribbling yung player ng red. At dahil nga tightly defended siya ng player ng white, gagawa siya ng ambitious pass. Itatry niyang ipasa yung bola sa kakampi niya sa corner. After ma-release ng red player yung bola for a pass, magkakaroon naman ng slight deflection yung player ng white. That's why mag-iiba yung trajectory ng bola at tatama sa paa ni number 29 ng white. Ref guys, tumama sa paa, bakit hindi tanawagan ng kickball violation? Ito yung madalas mong maririnig sa mga players and coaches. Meron kasi sa amin mga referees na tinatawag na deliberate kick o yung sadyang pagsipa ng bola. At meron din naman yung unintentional kick o yung mismong bola ang pinatama sa paa o yung bola mismo ang tatama sa paa. That's why hindi tinatawagan ng violation. Kasi nga incidental yung pagtama ng bola sa paa. Makikita natin sa video na to na going sa right side si number 29. Kaya walang way para ma-extend niya yung kaliwang paa niya. At hindi rin siya nakatingin sa passer nung tumama yung bola sa paa niya. Ikaw, anong opinion mo dito, Kabulero? So ayun, malinaw naman po siguro yung pag-explain ni Ref Kais. So ikaw, ano pa ang pwede mong print of view po? Tara, usap tayo sa comment section.